Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang napakagandang news tungkol kay ex-Congressman Ernie Teves. Ah, I-remind ko lang, i-advertise yung ating backup channel, The General's Perspective. Ang link ng ating channel na ito nasa description box ng video na ito. Paki-click lang and subscribe. Bakit kailangan ng backup channel? Alam nyo naman, ang administrasyong ito, yung kanyang trademark na gurgur. Anytime, baka magurgur na naman itong ating channel, kagaya ng ginawa sa ibang mga vloggers na kritiko. Edi mas mabuti meron tayong alternate o backup in kaso magurgur itong channel na ito. So salamat sa mga nag-subscribe na at salamat sa mga magsusubscribe pa. Okay, ito na yung magandang balita para sa mga fans ni ex-Congressman Teves. Sa GMA Integrated News, ito yung balita. Ernie Teves released from house arrest in Timor-Leste, Topacio. Yun. Mismo si Attorney Topacio na ang nag-announce na malaya na po si ex-Congressman Teves. Okay, basahin ko yung statement ni Attorney Topacio. We confirm the published reports appearing on Timor-Leste media which have reached our country to the effect that Representative Arnolfo Teves has been ordered released from house arrest by the tribunal conducting extradition proceedings relative to the request made by the Philippine government. Okay, so yun po, klaro ha. In effect, sabi ni Attorney Topacio, malaya na po ang ex-congressman, but merong kondisyon. Okay. Certain conditions were imposed for his release. Ano yung mga kondisyon? Regular reporting to a court officer and a commitment not to leave Timor-Leste while the extradition case is pending, which conditions are customary in litigations of this nature. Okay? Sabi pa niya, ang DOJ nagbigay din ng statement. Ito ang statement na DOJ. DOJ received a message from Central Authority of Timor-Leste around midnight that the house arrest of Teves has concluded as of 7 p.m. daily time. Per Timor-Leste laws, a fugitive can only be detained, restricted for a maximum of 90 days. Fugitive Teves is able to leave his house arrest but is being monitored by security forces. Land, sea, and air border authorities have been notified to ensure that Teves stays within Dili only. Okay? He also has to be presented to court every 2 days while waiting for the decision of the Court of Appeals, which is expected to come out by next week. All of Teves' documents are also in the possession of security documents. Okay? So, yun po ang kaganapan. I-summarize lang natin. Na-aresto po si ex-Congressman Teves by Timor Police, I think 3 months ago. Then, nakulong. So, nagdusa siya sa loob ng kulungan. Kaya lang, nakita ng korte sa Timor-Leste na there's some issues o illegality sa kanyang detention. Kaya ang korte nag-order, i-release yan. Ni-release. So, pag-release niya from prison, naging siya, under custody siya ng police. From prison, nandun na lang sa holding center.
So at least wala na sa prisuan. From holding center o custody, naging house arrest. So bahay na. Kailang ginagardyan siya ng security forces o policemen. Ngayon, inakabago, malaya na siya. Hindi na siya house arrest. Pwede na siyang mag-move around the country within Timor-Leste. Huwag lang siyang aalis. Hindi pa siya pwedeng makapunta kahit saan niya pumuntang bansa. Kasi hihintayin pa yung desisyon ng Court of Appeals. Ang Philippine government mayroong formal na extradition request sa Timor-Leste para i-turn over nila si ex-congressman Teves sa Pilipinas to face several charges here sa bansa. So, mayroong proceedings yan. Natapos na po ang proceedings. Decision na lang ang hinihintay. So, expected next week, sabi ng DOJ. Ganon din si Atty. Topacio within this month. I-release na. Magdesisyon na po ang korte. So, ano sa tingin nyo? Pagbibigyan pa ng Timor-Leste government ang request ng Philippine government para i-turn over nila ang ex-congressman sa Pilipinas? Kung si Atty. Topacio ang inyong tatanungin, malaki daw ang posibilidad na hindi pagbibigyan. Bakit? Kasi yung arguments ng kampo ni ex-congressman Teves, mayroong persecution, mayroong politically motivated yung mga charges against sa kanya. Yan ang argument nila. So, sabi ni Atty. Topacio, citing the history of Timor-Leste na naging biktima rin ng pang-aapi o persecution from Indonesian government, most likely papaboran nila ang petition motion ng kampo ni ex-congressman Teves na hindi siya ibibigay sa Pilipinas. Ang malaking rason na hindi ibibigay sa Pilipinas ay yung halos lahat ng testigos laban kay ex-congressman Teves nag-recant, bumaliktad. So, kung wala ng testigo, anong mangyayari sa kaso? Di ba madidismiss? Yon ang argument ng kampo ni Congressman Teves. So, ito namang Philippine government, kanya-kanyang argument din, na-declare daw na terrorist itong si Teves. Ano pa? Kasi ang gusto ng kampo ni Teves sa UN, Human Rights Council, basta international body na lang ang mag-try sa kanya, sa kanyang kaso, something like that. Anyway, kaabang-abang ano ang mangyari. Kasi marami ang nagsasabi, itong kay ex-congressman Teves, kaparehas siya ni Pastor Kibuloy, kaparehas siya ni DG Bantag. So yung tatlong yan ang simbolo ng political persecution sa ating bansa. Problema lang kay Congressman Teves, nahuli siya. Samantalang si Pastor Kibuloy at DG Bantag tuloy pa rin ang pagtatago. Yun na nga, alam nyo naman yung nangyari sa Davao, yung overkill na pag-serve ng warrant of arrest sa pastor na nagresulta sa maraming may nasaktan at sampahan na lang ng kaso. So kay DG Bantag naman, hindi na natin alam. More than 2 years na, mag 3 years na mula nung na-issuean siya ng warrant of arrest hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahanap-hanap. So good luck sa kampo ni ex-congressman Teves. Alam ko dito sa aking channel, marami ang fans, marami ang sumusuporta kay ex-congressman Teves. Kaya ako, every time na may
makita kong balita, update tungkol sa kanya, ito, inuuna kong i-vlog para ma-update kayo. So, salamat ulit sa mga nag-subscribe sa ating backup channel, The General's Perspective. Sa mga hindi pa, please lang, subscribe na para tuloy-tuloy ang pagpapayag natin ng katotohanan.